Marla's point of view. Tahimik kong pinagmamasdan sa bakuran habang hawak ko ang hose ng tubig, ang papasilang na araw. Wala sa sariling napangiti ako, lalo na nang marinig ko ang tilaok ng mga manok. Napalingon ako sa kanan ko nang marinig ko ang isang buntong hininga. Ang aga mo anima ng Leneng, at nilaharan ako ng mainit na tsokolating maiinom. Amoy na amoy ko ang sarap nito sa konting usok na lumalabas sa mainit na inumin. Maraming salamat po, wika ko pagkatapos tanggapin to. Magiging busy na naman tayo ngayon, lalo na't umuwi ang uniko iho ng mga Rivera. Paniguradong itutulak na naman ni Madam si Cristina para sa lalaking yon, lalo na't nasa tamang edad na para mag-asawa. Mukhang ganun na nga po. Sumimsim ako sa mainit na inumin bago nagpatuloy. Sana nga ho'y ikasal na talaga si Cristina para maayos na ang buhay ko sa mansyon nila. Natawa siya. Mainit talaga palagi ang ulo ni Cristina sa iyo, ano? Napailing na lang din ako. Ikaw ba? Wala ka rin bang planong mag-asawa? Nasa tamang edad ka na rin. Kapag may mag-aalok sa iyo ng kasal, makakaalis ka na sa lugar nito. Sino naman pong mag-aalok ng kasal sa akin, Manang? Hindi naman ako kagaya ni Cristina na mula sa maimpluwensya at mayamang pamilya. Kasambahay lang ako at ayoko rin namang maikasal lalo na't may gusto pa akong abutin sa buhay. Malungkot niya akong tiningnan. Alam kong gusto mo pang libutin ang mundo balang araw, Marla. Pero ito ang realidad sa ating lugar. Balang araw, may lalaki ring titingala sa iyo at ituturing kang hiwaga. Tipid akong napangiti. Kahit ganitong buhay ko, umaasa pa rin naman ako na balang araw, makikilala ko rin ng lalaki na para sa akin. Pero sa estado ko sa buhay ngayon, tingin ko naman walang titingin sa kagaya kong kasambahay. Kaya sinampal ko na agad ang sarili ko ng katotohanan. Cristina! Cristina! Sa loob ng mansyon, umalingaw-ngaw ang boses ni Madam. Habang pababa sa mahaba nilang hagdanan, napatigil kami sa pag-aayos sa mga gamit sa sala nang makita niya kami. Maria, nakita mo ba si Cristina? Sinabi niya kanina kay Manang Leleng na pupunta siya saglit sa dagat sapagkat naroon daw ang binatang Rivera. Sambit ko. Tinaasan niya ako ng kilay. Lintik na bata. Wala pang formal na okasyon para kitain niyang binatang yon. Kakahiya. Marla, puntahan mo si Cristina at pauwiin nito. Ngayon din. Nilubayan ko na ang ginagawa ko at tumango sa kanya. Sige po. Ang mansyon ng mga Tarkes ay hindi nalalayo sa dalampasigan. Kaya't dalang stick na kadalasan kong dinadala sa tuwing papatungo roon, nilakad ko lamang ito. Papalapit na ako nang marinig ko na ang tawanan. Mukhang nandito si Cristina at ang mga kaibigan niya. Cristina, panigurado na ikaw ang pipiliin ni Brand bilang bride niya. Umuwi yan galing San Francisco para tuparin ang kanyang obligasyon. Naririnig kong wika habang papalapit na ako. I know, right? Sisiguraduhin ko naman na akong aalukin niya, no? Nakita ko si Cristina na nakaupo sa buhanginan, suot lamang ang kanyang swimsuit. Katabi niya ang isang kaibigan habang tinatanaw ang dagat, kung saan naliligo roon ang ilang mga lalaki na hindi pamilyar sa akin. Lumapit na ako kay Cristina. Cristina, tawag ko sa kanyang pangalan. Napalingon siya sa akin at napairap. What are you doing here? Sa gilid ng mata ko, umahon ng mga kalalakihan at papatungo na rin sa pwesto nila. Pinapauwi ka na ng iyong ina, Cristina. Sambit ko. Nairita siya. What? Bakit ako pinapauwi? Huwag mong sinabing sinumbong mo na naman ako. Nang hindi ko siya sinagot, ginulo na lang niya ang buhok niya. Anong nangyayari dito? Tanong ng isang lalaki na ngayon ay nakarating na sa pwesto na ito. Nang balingan ko siya, matangkad siyang lalaki na may katamtaman lang na laki ng katawan. Hubad din ang pang-ibabaw niya na basang-basa galing sa dagat. Wala, Brand. Itong maid kasi na ito Pinapauwi na si Cristina. Bago pa lang kami rito. Hindi pa nga kami nakakaligo, Ani ng kaibigan ni Cristina at humarap sa akin. Napatingin sa akin ng lalaki. Malamig ko siyang tiningnan kaya't kumunot ang noo ko nang magtagal ang tingin niya sa akin. Ganun ba? Naglahad siya ng kamay na siyang ikinagulat ko. Ako si Brand.
Hindi ko alam kung tatanggapin ko ba yun. Kilala ko ang pamilya niya. Isa sa mga maimpluwensya at mayaman sa buong bayan. Kaya kung tatanggapin ko ang kamay niya, magiging pulutan ako ng chismis. Agad na tinampal ni Christina ang kamay ni Brent nang tumayo siya at humarang sa akin. Kaya hindi ko na nakita ang lalaki. Brent, hindi mo kailangang magpakilala sa kanya. She's just our maid, okay? Baka magka-germs pa yung kamay mo kung hahawakan mo siya. Inilagay ko agad sa likod ang dalawang kamay ko at kinuyom ito. Sana maikasal na nga si Christina kahit sa lalaking yan para guminhawa ng buhay ko. Inis akong nilingon ni Christina. Tara na nga. Inis siyang nagmarcha paalis. Bumuntong hininga ko at nagpaalam na sa kanyang kasamahan na inis na ang nararamdaman sa akin. Bukod nga lang sa isang lalaki na kumakatingin sa akin ay parang kinikilatis ang buong pagkatao ko. Pasensya na. Tanging sabi ko sa kanila at sumunod na kay Christina. Pag uwi sa mansyon, sigawan ng umalingaw-ngaw sa silid. Hindi ko na lamang pinansin ang away ng mag-ina at dumiretso na sa kusina para ituloy ang trabaho ko. Normal naman palagi ang araw-araw ko na buhay bilang kasambahay ng mga tarkes. Pabalik-balik lang ang trabaho ko. Kapag nagkakaoras ako, nagbabasa ng libro o gumuguhit sa luma kong sketchbook. Yun ang inaasahan ko sa araw na ito. Pero binulabog yun nang bigla akong nakatanggap ng isang bouquet ng bulaklak. Rosas ito. Sigurado ka bang para sa'yo yan? Tanong ni Christina at inagaw sa akin ang bulaklak. Umangat din ang kilay ni Madam. Bakit naman may magpapadala sa'yo ng bulaklak, Marla? Sabihin mo sa akin, may kasintahan ka na ba? Agad akong umiling. Wala po akong kasintahan. Baka nagkakamali lang po nagpadala at para yan kay Christina. Kinabahan ako. Ito ang unang pagkakataon na makatanggap ako ng bulaklak buong buhay ko. At kapag ganito, isa lang ang ibig sabihin. May nagpapahiwatig ng nararamdaman niya sa akin. Ngunit sino naman? Wala naman akong nakakasalamuhang lalaki. Baka engkanto? Duwende? O baka nagkakamali lang talaga ng pagkakasulat ng pangalan. Kinuha ni Madam ang card na nasa bulaklak at binasa. Para kay Marla Gomez. I hope you like this flower. I can't stop thinking about you. Tiningnan ni Madam ang likod ng card at napangiwi nang walang makita. Walang pangalan. Kanino naman yan galing? Ibigay mo yan kay Marla, Christina. Hindi yan sa'yo. Inis na ibinalik ni Christina ang bulaklak. Wala naman akong ibang tatanggaping bulaklak, kundi kay Brent lang. At saka siya nag-walk out. Bumaba ang tingin ko sa bulaklak at sa hindi malamang dahilan, unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko. May nagkakagusto sa'yo, Marla. Anima ng leng-leng sa akin nung sumama siya sa akin sa kwarto ko. Baka mas mauna ka pang maikasal kay Christina, ha? At tingnan mong bulaklak, oh. Ang mahal niyan. Kanino kaya yung galing? Napaupo ako sa kama at tiningnan ng bulaklak. Hindi man lang inilagay ang pangalan para mapasalamatan ko siya. Ito ang unang pagkakataon na makatanggap ako ng bulaklak. Akala ko isang beses ko lang yung matatanggap. Ngunit kinabukasan, nakatanggap muli ako ng panibago at wala pa ring pangalan. Araw-araw na iyon na pati ang taga-deliver. Kinukulit ko na nga kung sinong nagpapadala, pero tikom ang bibig niya. Irap ng irap si Christina nang makita niya akong may panibago na namang bulaklak. Iba't iba rin ang mensahe kaya nagtataka na ako. Feeling maganda ka na niyan? Tanong niya nang magkasalubong kami. Sana ikasal ka na kung sino man ang nagpapadala niyan. Para hindi ko na makita yung pagmumukha mo. Kakainis. And by the way, bibisitahin ako ni Brent Rivera. Kaya't ayusin mo ang buhok ko, okay? Tumango ako. Pagod na sa mga litanya niya. Balak kong magpadala ng sulat para sa taong ito at itataon ko yun kung kailan niya ako padadalhan ulit para maibigay ko sa taga-deliver. Ayusin mo yung buhok ko, yung may in love talaga sa akin si Brent Rivera. Utos niya nang nasa kwarto ko na siya. Sinusuklay ko na ang kanyang buhok ngayon at kung hindi lang siyang anak ng amo ko, baka kinalbo ko na siya sa sobrang maldita. Maganda ka naman, sigurado kong in love ang lalaking yun sa'yo dahil bibisitahin ka niya. Tiningnan niya ako sa salamin. I know, right? At kapag naikasal kami, ako ang pinakamaswerteng babae sa buong bayan. Hindi na ako nagsalita at inayos ng kanyang buhok. At dahil magaling din akong mag-makeup, ako na rin ang naglagay ng kolorete sa kanyang muka.
Hindi naman ako nahirapan kasi hindi naman maipagkakaila na maganda nga si Christina. Maputi pakit ang daling ayusan. Pwede ko siyang maihambing sa gatas kasi ganun ang kulay ng balat niya. Pati rin ang lalaking napupusuan niya, mestizo rin. Kaya't kung magkakaanak sila, baka sobrang putla na. Dumating na ang mga bisita ni Christina pagbaba namin sa hagdanan. Nasa likod lang niya ako habang sinasalubong niya ang kanyang mga kaibigan. I'm so happy that you came. Lalo ka na, Brent. Napatingin ako sa kanila at napansin ko na nasa akin ang tingin ni Brent. Anong problema niya? Wala ka bang dalang bulaklak, Brent? Ngising tanong ni Christina. Buti pa yung kasambahay ko. Araw-araw nakakatanggap ng bulaklak. Saan kaya siya bumili ng gayuma? Napairap na lamang ako at umalis na. Marami pa akong gagawin. Hindi ko gustong marinig ang mga pagpapahiya ni Christina sa akin. Rinig na rinig ko mula sa labas ang tawanan nila. Kahit gabi na, pinili ko ang hardin at naupo sa duyan para mapagmasdan ng maganda't malaking buwan. 2 linggo nang nakalipas magmula ng araw-araw akong nakatanggap ng bulaklak mula sa misteryosong tao. Walang gabi na hindi ko yun iniisip dahil curious ako kung sino siya. At bakit akong naisipan niyang bigyan? Mahal ang bulaklak sa bayan. Pwera na lang kung may sarili siyang mga pananim na bulaklak para araw-araw akong bigyan. Huminga ako ng malalim. Bakit ko nga ba siya iniisip? Hindi niya naman pinapakilalang sarili niya. Hindi ko nga alam kung seryoso ba siya. Hindi naman sukatan ang araw-araw na pagpapadala ng bulaklak sa nararamdaman ng isang tao. Hey! Natigil ako sa malalim na pag-iisip nang marinig ang boses na yon. Mula sa bukana ng hardin, nakita ko ang isa sa mga bisita ni Christina, si Brent Rivera. Agad siyang lumapit nang makitang nakatingin ako sa kanya. Mag-isa ka? Tumango ako't nag-iwas ng tingin. Oo. Ang ganda pala ng lugar nyo. Ani't umupo sa kabilang duyan. Katabi lang ng duyan na inuupuan ko. Oo, lalo na rito. Mahilig si Madam sa mga tanim lalo na sa mga bulaklak. Kaya nagpagawa siya ng hardin. Anikot na karamdam ng ilang nang tumahimik bigla ang paligid. Bakit nga pala siya nandito? Sigurado nga hanapin ang binatang to ni Christina. Hindi pa naman yata yun makakahinga kapag walang lalaking to. Tumayo na ako kaya't napatingala siya sa akin. Pinagtagpo kong kamay ko sa aking likod at bahagyang nagbaba ng tingin. Pasensya na pero maiwan na kita rito. Gabi na kasi. Maaga akong matutulog. Wika ko at tatalikod na sana nang magsalita siya. Nagustuhan mo bang mga bulaklak? Kumunot ang noo ko at tiningnan siya. Ha? Tumayo siya at halos tumingala ako dahil mas matangkad siya sa akin. Humakbang siya ng isang beses at mapungay niya akong tiningnan. Yung mga pinadala ko, nagustuhan mo ba? Unti-unting nanlaki ang mga mata ko nang may napagtanto. Gulat na gulat ko siyang tiningnan. Ikaw? Ikaw ang nagpadala nun? Halos mawalan ako ng hininga sa tanong na yon. Maingat siyang tumango. Ako nga. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Gulat na gulat ako. Bakit? Hindi mo ba gusto? Tanong niyang muli. Umatras ako nang sinubukan niyang lumapit. Bakit mo ako pinadadalhan ng bulaklak? Anong gusto mong mangyari? Nakagat niyang ibabang labi. Gusto kita. Muling nanlaki ang aking mga mata. Seryoso niyang sinabi yon. Ha? Sorry, hindi ka ba komportable na bigyan ka ng bulaklak? Napakurap-kurap ako. Hindi ka dapat magkagusto sa akin. Ngayon palang tigilan mo na yan. Wala akong interes sa'yo. At imposible yung gusto mong mangyari. Pasensya na. Nagustuhan ko yung mga bulaklak na ipinadala mo. Yun nga ang unang beses na nakatanggap ako ng ganon. Pero hindi ko masusuklian yung gusto mong mangyari. Pasensya na. Tumalikod na ako at iniwan siya ron habang sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ako nakatulog sa gabing yon. Nanatili ang mga mata ko sa kisame habang iniisip ang nangyari. Si Brent Rivera? Siyang nagbigay sa akin ng bulaklak araw-araw? Napasapo ako sa aking dibdib. Hindi ko maiwasan ng mapalunok. Ito ang unang pagkakataong may taong nagkakagusto sa akin. Ngunit hindi ko maaaring suklian ang nararamdaman niya. Kasambahay lang ako at gusto siya ni Christina. Isa pa, nakatakda naman na talagang ikasal si Brent Rivera.
At inanunsyo yon ng pamilya niya bago pa siya umuwi rito. Pagdating ng kaarawan niya, pipili siya ng mapapangasawa niya. Kaya ayokong umasa sa ganun. Ayoko ng gulo, lalo na't payapa ang buhay ko. Akala ko'y hindi na muli akong makakatanggap ng bulaklak matapos kong tanggihan si Brant Rivera. Pero nakatanggap pa rin ako. Araw-araw pa rin yun. Napabuntong hininga na lamang ako nang tanggapin ko ang bulaklak at tiningnan si Manong na nagdi-deliver. Manong, pwedeng pakisabi sa nagpadala nitong mga bulaklak na tigilan niya na ako? Nagsasayang lang siya ng oras sa akin. Ani ko. Sige po, ma'am. Nang pumasok ako sa loob dalang bulaklak, umirap na naman si Christina na nakaupo sa sala. Naiinggit na talaga ako sa'yo. Sino ba yan? Mukhang nakabingwit ka ng mayaman ah. Patulan mo na yan para hindi ka na matcha-cha rito. At tumawa siya. Nako, kapag papatulang ko to baka magwala ka. Gusto kong sabihin yon, pero tinikom ko na lang ang bibig ko. Dumiretso ako sa kwarto ko't napabuga na lamang ng hangin nang makitang marami na akong bulaklak ron. At ang iba, patay na. Sana tigilan niya na to. Kahit pa man suklian ko ang gusto niya, imposible pa rin naman yun. Wala akong maiaalok sa kanya. Wala siyang magandang makukuha sa akin. Sa mga sumunod na araw, pinapabalik ko na ang bulaklak sa may-ari. O kung ayaw niyang ibalik, dalhin na lang ng delivery rider sa kanila. Ayokong makatanggap pang muli dahil naaapektuhan na ako. At ayoko sa nararamdaman ko. Miss, nagagalit si sir. Wala akong pake. Ibalik mo yan sa kanya at huwag mo na muli akong bigyan. Ani ko sa kanilagpasan na siya. Ako ang inatasan ngayon na mamalengke. May dala ko ngayong basket at sa katunayan, mamaya pa sana ako. Pero inagahan ko na lang para madali kong matapos ang trabaho ko. Sakay ng tricycle, nagtungo ako sa palengke. Namili ako ng magagandang repolyo, kamatis, at iba pang kadalasang kakailanganin sa pagluluto. Nang tapos na ako sa aking pamimili, dumiretso na ako sa kabilang kalsada kasi naroroon ang mga pampasaherong tricycle. Sasakay na sana ako sa bakanting tricycle nang may humarang na kamay sa daraanan ko. Kumunot ang noo ko at binalingan ng humarang sa akin. Napalitan ng panlalaki ng mata ang kunot kong noo nang makita ko si Brant. Taranta akong nagpalingalinga dahil baka may makakita sa amin. Anong ginagawa mo rito? Bakit ayaw mong tanggapin ang mga bulaklak? Hindi pa ba malinaw sa'yo? Wala akong interes sa'yo. Tigilan mo na ito. Nagsasayang ka lang ng oras. Ani ko't hindi siya tiningnan dahil determinado akong makapasok na sa tricycle. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Tingnan mo ko habang sinasabi mo yan. Aalisin ko sana ang kamay niyang nakaharang pero bigla niyang hinapit ang bewang ko. Nanlaki ang aking mata at gulat na napatingin sa kanya. Ano ba? Sabihin mo sa akin ng diretsyo. Hindi ako nakapagsalita sa sobrang kaba, kaya't hinawakan niya ang aking kamay at hinila akong palayo. Kabang-kaba akong napatingin sa paligid. Busy ang mga tao sa kanilang mga gawain, kaya't hindi nila napansin na hawak ako ng isang Rivera. Huminto kami sa isang kotse. Kinatok niya ang harapang pinto. Bumaba ang bintana nito at nanlaki ang mata ko nang makita ang delivery rider. Ikaw? Personal driver ko siya, Marla. Si Manong Ben. Kumaway ang matanda at ngumiti. Hello po, miss. Binuksan ni Brant ang backseat. Tara. Nataranta ako't nagpumiglas sa kanya. Saan mo ako dadalhin? Uuwi na ako, may trabaho pa ako. Ngumuso siya. Maaga pa. At saka saglit lang naman. Gusto kita makausap eh. May dala akong mga pagkain. Magpipiknik tayo. May alam akong lugar. Nanliit ang mga mata ko. Marami bang tao dyan? Alam kong ayaw mong makita tayo, kaya walang tao. Nakahinga ako ng maluwag. O sige. At nauna na akong pumasok sa kanyang kotse. Kabang-kaba ako nang una kong sinubukan ng palihim na pagkikita na yon. Akala ko ay mapapagalitan ako ng natagalan. Pero hindi na yata napansin ni Madam o kahit ni Christina dahil may pinagkakaabalahan sila. Kaya simula noon kapag may ipapabili sa palengke, nagbobolontaryo ako para makipagkita na rin kay Brant sa lugar na kamilang dalawa ang nakakaalam. I bake that one. Ani Brant nang maupo ako sa buhangin at tiningnan ang bigay niyang cookies na isang box. Narito kami sa Secret Beach. Walang tao rito dahil hindi naman to ginawang pasyalan. Namangha pa nga ako na nadiskubre niya ito.
Hindi naman siya expert sa lugar na to. Tikman mo, anya. Huminga ako ng malalim at saka kumagat ng isa. Nalasahan ko agad ang chocolate sa unang kagat. Masarap siya. Ito ang unang beses na nakakain ako ng ganito kasarap na cookies. What do you think? Do you like it? Oo, masarap siya. Ani ko. Buti naman at nagustuhan mo. You know, pinractice ko yan ng ilang araw hanggang sa ma-perfect. Napakurap-kurap ako. Talaga? Oo, at saka gusto sana kitang kamustahin. Napatingin ako sa kanya. Kamusta ang trabaho mo? Malupit ba si Christina sa'yo? Napairap ako. Palagi naman? Ha? O edi dapat umalis ka na dyan. Natawa ako sa sinabi niya. Mawawalan ako ng trabaho at saka hindi naman ako basta-bastang makakaalis kung walang valid na dahilan. Nagulat ako nang hawakan niya ang aking kamay. Pwede kang lumipat sa amin. Umawang ang aking labi. I-hire kita bilang maid para hindi na rin tayo pasikretong nagkikita. Hindi na tayo mahihirapan. Inalis ko ang kamay ko sa kanya. Ayoko. Lumambot ang kanyang tingin at napasinghap ako nang niyakap niya ako. Bakit naman? Ayaw mo ba akong makita palagi? Napalunok ako. Siyempre gusto. Pero hindi kasi ako basta-bastang makakaalis. At ayoko ring nagtatago lagi lalo na't wala naman tayong ginagawang masama. Alam ko rin kung hanggang saan hahantong ang ginagawa natin. Sa altar. Kinalas niya ang kanyang yakap. Sa altar tayo hahantong, Marla. Hindi maitanggi na nasiyahan ako sa narinig. Ngunit alam kong hanggang pantasya lang yon. Ngumiti lamang ako at hindi na muling sinundan pa ang kanyang sinabi. Ginabi ka yata. Napasinghap ako nang makita sa hagdanan si Christina. Nakahalukip-kip at nakataas ang kilay sa akin. Oo, may binili pa kasi akong iba. Rason ko na walang bakas ng kaba. Malapit ng birthday ni Brand. Hindi ka pwedeng basta-bastang umalis dahil kailangan kita rito. Naiintindihan mo? Bahagyang umawa ang ibabang labi ko. Malapit na palang birthday ni Brand? Kailangan kong maging pinakamaganda sa araw na yon. Dahil yun din mismong araw na pipili siya na mapapangasawa niya. Mas lalo pa akong natigilan. Pipili na si Brand ng mapapangasawa niya? At sigurado ako na akong pipiliin niya. Dagdag pa ni Christina at ngumisi. Ano ba naman ang panama ng ibang babae sa bayan natin? Ako lang ang makakatapat niya. Ako lang ang karapat-dapat sa kanya. Walang ibang pwedeng mangarap sa kanya kung hindi ang mga katulad din niya. Tama ako, Marla. Right? Wala sa sariling tumango ako. Oo, tama ka. Good! Dapat lang nasuportahan mo ko dahil kapag pinili ako ni Brand, isasama kita. Gagawin kitang maid namin. Gusto kong matawa sa narinig. Isasama niya ako at gagawin niya akong maid nila ni Brand? Para tuloy akong natauhan. Na dapat, hindi ko na pinaunlakan pa ang nararamdaman ng lalaking yun. Dahil alam ko namang imposibleng maabot ko ang kagaya niya. Pero nagpadala ako sa damdamin ko. Hindi ko pinakinggan ang sigaw ng isipan ko at sinundan ng baliw at stupid akong puso. Hindi ko na ngang nagawang pumuslit pa sa palengke dahil naging busy na ako. Ako kasi ang isa sa naatasan asikasuhin si Christina para sa paghahanda sa kaarawan ni Brand. Nagpaayos siya ng buhok, nagpa-manicure at pedicure sa kanyang nails, at iba pang pampaganda sa sarili. Sa gitna ng pagsusuklay ko sa kanyang buhok dito sa sala, pumasok si Ami, isa sa mga kasamahan ko rito na maid. May imbitasyon po galing sa mga Rivera. Wika nito. Nabitawan ko ang suklay nang biglang tumayo si Christina at lumapit. Oh my gosh, is that for me? Nag-ibang ekspresyon ni Christina nang may napansin sa hawak ni Ami. Teka, bakit 3 imbitasyon? Kami lang 2 ni Mama. Tumikim si Ami. Para po kay Marla kasi ang isa. Natigilan ako't nagulat na napatingin sa kanya. What? Hindi makapaniwalang singhal ni Christina at inagaw ang isa pang invitation card para basahin ang nagmamay-ari ng isa pang card. And why is she included? She's just a maid. Ano gagawin niya sa party ni Brand? Maghuhugas ng pinggan? Ayon ho sa anunsyo mula sa mansyon ng mga Rivera, imbitado po ang lahat ng dalagang kababaihan sa buong bayan. Kahit ano pong estado sa buhay, invited po. Maingat na paliwanag ni Ami.
At pupunta ka naman. Pinamewangan ako ni Christina. Feeling mo isa ka sa mga mapipili? Bumuntong hininga ko. Gusto nang tapusin to. Huwag ka mag-alala, hindi ako pupunta. Good! Kasi nakakahiya naman. Magmumukha ka lang basahan doon. Huwag kang mangarap na pipiliin ka ng isang brand. Hindi ka lilingunin nun kahit ng pamilya niya. Kaya't manatili ka rito at gawin ang trabaho mo. At sa mismong harapan ko, pinunit niya ang invitation card at nahulog ang mga punit nito sa sahig. Linisin mong kalat ko. Malamig niyang sabi, saka umalis. Masakit pala sa dibdib ang magkagusto sa taong alam mo sa sarili mo na hindi mo maaabot. Na kahit minsan, pantasya ko yon, hindi yon magiging makatotohanan. Kahit na gusto namin ng isa't isa, hindi panig sa amin ang panahon. Kaya ngayon pa lang, titigilan ko ng nararamdaman ko bago pa ako mabaliw sa kanya. Hindi ho ako pupunta, Manong. Ani ko kay Manong Ben nang magpadala na naman siya ng bulaklak na mula kay Brand. Siguro dahil ilang araw na kaming hindi nagkikita. Busy ako at busy rin siya, di ba? Malapit ng kaarawan niya. Oo, at gusto ni Sir na pupunta ka sa kaarawan niya, Miss Marla. Anya sa akin. Malungkot si Sir nitong mga nakaraang araw dahil hindi kayo nagkikita. Busy siya pero gumagawa siya ng paraan para lang magkaoras sa iyo. Pasensya na, wala talaga akong panahon para paunlakan ng gusto niya. At ayoko na. Masasaktan lang din ako sa huli. Ako pa rin ang magiging kawawa. Habang papalapit na ang araw ng kaarawan ni Brand, palihim din akong gumagawa ng sarili kong hakbang. Nagtungo ako sa opisina ni Madam at nagpasa ng resignation letter. Umangat ang kilay niya matapos basahin yon. Mag-aaral ka sa Maynila? Oo, gusto ko na hong ituloy ang pag-aaral ko. Mag-aaral ako sa kolehiyo. Seryoso kong sabi. Pwede ka namang mag-aral habang nagtatrabaho rito. Gusto ko pong pagtuunan ng pansin ang pag-aaral ko, Madam. Ilang taon na akong naninilbihan sa inyo eh. Iniwala ko na sa isipan kong kinabukasan ko dahil akala ko masasayang lang din ang panahon ko. Walang kasiguraduhan na magiging magandang buhay ko kapag nag-aaral ako. Pero ngayon, sigurado na po ako sa desisyon ko. Huminga siya ng malalim at tumango. Tama yan. Para hindi ka na hanggang muchacha lang. Mag-aral ka. Papayagan kita sa gusto mong mangyari. Magsisilbi ka rito at ang huling araw mo sa araw ng birthday ni Brand. Nakita ko na pinirmahan niya ang resignation letter ko at saka muling bumuntong hininga. Pwede ka nang umalis. Salamat po. Tumalikod na ako at lumabas na ng opisina. Nagulantang pa ako nang makita si Christinang nakasandal sa pader. Mukhang nakikinig sa usapan. Napaayos lang siya ng tayo nang makita ko. Tumikhim siya. Aalis ka? Magre-resign ka na? Tiningnan ko siya. Oo. At saka nagpatuloy na ako sa paglalakad. Sayang naman, hindi mo mawi-witness ang wedding namin ni Brent. Napailing ako at saka hindi na nagsalita. Brent's point of view. Pabalik-balik ang lakad ko sa kwarto ko habang nakahawak ako sa aking baba. Si Manong Ben na nasa may pintuan, pabalik-balik din ang tingin sa akin matapos niyang ibalita na hindi ako sisiputin ni Marla sa Secret Beach dahil busy na ito. Sir, ayaw na kaya niya sa akin? Tanong ko kay Manong Ben. Busy lang ho talaga ang dalaga, sir. Malapit na kasi ang kaarawan mo. So, naghahanda siya para sa kaarawan ko? Hindi ho, sir. Mukhang naghahanda ang amo niya kaya siya busy. Sumimangot ako at tinigil ang nakakahilong ginagawa ko. Sinabi ko na sa magulang ko na may babae akong napupusuan. Unang apa ko pa lang sa bayan na ito natipuhan ko na agad siya. Hindi sa dalampasigan ang unang kita ko sa kanya. Siguro sa dalampasigan kung saan pinauwi niya si Christina, ang unang beses niya akong nakita at tiningnan. Pero una ko siyang nakita sa palengke. Dumaan ang sasakyan namin doon nang umuwi ako galing abroad at nakita ko ang malaanghel na mukha niya. Saang pamilya yun galing? Tanong ni Papa sa tauhan niya. Isang araw matapos kong sinabi na gusto kong babaeng nakita ko sa palengke. Walang impormasyon sa pamilya niya, Mr. Rivera. Ang tanging nakalap lang namin ay isa siyang kasambahay ng mga tarkes. Nadismaya si Mama sa narinig. Isa siyang kasambahay? Agad ding nawala ng parang bula ang pantasya ko. Sa lipunan namin,
Kadalasan, ang mga mayayaman ay ipapares lang din sa mayayaman. Mahalaga ang estado ng buhay para magmahalan. Umuwi ako rito galing San Francisco para tuparin ang gusto ng aking mga magulang. Ang maikasal at mamahala sa kanilang mga negosyo at ari-arian. Tumikim si Papa nang napansin ang pagtahimik ko. Pero magagawa naman natin yan ng paraan. Ipakilala mo sa akin ang natitipuhan mo, Brant. Napakurap-kurap ako. Really? Tumango si Papa. Oo, hindi naman kita pinapunta rito para makita ang dismayado at malungkot mong muka. You're here to choose your bride. Gaya ng sabi namin noon pa, ikaw at ikaw rin ang hahawak sa desisyon mo. Kaya nga hinayaan ka namin sa San Francisco. Hinayaan ka naming magsaya roon at ikaw rin ang nagdesisyon na umuwi rito para magpakasal. Made man siya o hindi, ipakikilala mo sa amin para makilala namin at makilatis. Ayaw namin sa babaeng pera lang ang habol sa'yo. Guminhawa ko sa narinig dahil hindi mapili ang pamilya ko. Hindi gaya ng naiisip ng mga tao sa amin. Pinili ni Papa si Mama. Hindi dahil galing siya sa mayamang pamilya ngunit dahil mahal niya ito. Yun din ang gustong iparating ng pamilya ko sa akin. To always choose love. Pero ang hirap ipakilala ng babaeng yun sa pamilya ko. Ilang bulaklak nang pinadala ko, matigas pa rin ang puso. Kaya naisipan kong pumunta na sa mga tarkes para lang masilayan siya. Ako pa ngang nag-adjust kasi ayaw niya na kaming magkita. Parang ako pang tinatago. Tawang-tawa si Papa nang ikinwento ko yun sa kanya. Si Mama naman, awang-awa sa akin. Mukhang matalino yung iniibig mo, anak. Hindi basta-bastang bumibigay. Mahihirapan ka niyan. Ngayong busy na siya, sana naman ay pumunta siya sa birthday ko dahil doon ko siya ipakikilala sa pamilya ko. Hayaan muna natin si Miss Marla, sir. Baka magalit na yun sa'yo dahil iniistorbo mong trabaho niya. Tumango ako't hindi na nagsalita. Kailangan ko na rin sigurong paghandaan ang kaarawan ko. Magpagwapo para hindi siya magsawa sa akin. Nang dumating ang ika-22nd birthday ko, nagmamadali ng lahat sa kanilang mga kilos. Gaganapin ang kaarawan ko sa bulwagan ng aming mansyon, kung saan maraming bisita ang dadalo. Kadalasan mga dalaga sa bayan, mahirap man o mayaman. Hindi ko naman kailangan ng ganito. Sa kaarawan ko, isa lang naman ang gusto ko. At siya yun. Stop that face, Brant! Saway ni Mama. Birthday na birthday, oh. Hindi ko siya pinakinggan. Binigyan mo naman siya ng imbitasyon, hindi ba? Dadala yun rito. Ani Mama para gumaan naman ang pakiramdam ko. Wala yung choice kung hindi dumalo kahit ayaw niya pa. Bumuntong hininga ko at tipid na ngumiti sa kanya. Plano ko siyang ipakilala sa magulang ko at plano ko na siya ang pipiliin ko na maging bride. Bumili pa nga ako ng cellphone kasi ibibigay ko sa kanya. Wala kasi siyang cellphone. Kaya mahirap talagang makipag-usap sa kanya. Kahit mariin at may kasiguraduhan ang sinabi ni Mama, hindi ko pa rin maiwasang kabahan. Nang gumabi na at nagsimula ng event, daan-daang tao ang dumalo. Marami ang mga kababaihan ang nagpapagandahan ng kanilang suot. Habang ako'y nasa entablado, nakaupo sa upuan. Habang nagsasalita ang MC, palipat-lipat ang tingin ko. Hinahanap ko si Marla. Sir, napalingon ako't nakita ko sa baba si Manong Ben. Inutusan ko kasi siyang tingnan ng buong bulwagan at hanapin si Marla. What? Umiling siya. Kumuyom ang aking kamao. And now, this time our handsome and majestic Brant Rivera will now choose his bride-to-be. Halos mabingi ako sa tili ng mga kababaihan. Sila Mama at Papa na nasa ibaba, tumango sa akin. Hindi nila alam na wala rito ang gusto ko. Wala akong mapipili rito kung wala siya. Shit. Wala sa sariling tumayo ako at bumaba sa entablado. Inisa-isa kong tiningnan ng bawat babae sa kanilang pwesto. Sa tuwing lalapit ako sa banda nila, namumula ang kanilang mukha. Umaasa na mapipili bilang bride ko. Nang tumapat ako kay Christina, nanlaki ang kanyang mga mata at agad na ngumiti. Tumahimik din ang buong bulwagan. Tiningnan kami pareho. Ako bang pipiliin mo, Brant? Tanong niya at nagniningning ng mga mata. Handa na akong maging... Nasaan si Marla? Hindi ko siya nakita. Napalitan ng pagtataka ang kanyang ngiti. Ha? Bakit mo hinahanap si Marla? She's not here. Why would she be here?
Kasambahay lang siya kahit nakakahiya. Bakit mo hinahanap? Palilinisin mo ba sa buong bulwagan mo? Kung may gusto akong putulan ng dila, ang babae na ito yon. Kung siyang pipiliin ko, sigurado ako na hindi siya magugustuhan ni Mama. Sa tabil ba naman ang dila niya? Natawa siya't inayos ang takas na buhok. Unfortunately, she's not here anymore. Nag-resign ang maid ko na yon. Niluwas na ng Maynila ngayong gabi. Kung naghahanap ka ng maid for us, I can find you Napasinghap siya nang umalis ako sa harapan niya. Brent! Wait! Nagsinghapan ng lahat nang nag-walk out ako sa sarili kong party. Hinarangan agad ako ng bodyguards ko pero pinigilan din agad ni Papa kaya't nakaalis ako. Agad kong nakita si Manong Ben sa labas kaya't pumasok ako sa kotse. San tayo, sir? Sa mga Tarkes, baka naroroon pa si Marla. Gusto kong magmura. Gusto kong mainis at magalit. Anong karapatan niyang umalis at iwan ako? Sa ilang buwan naming pag-uusap, pinaibig niya lang ako ng gusto at iiwan din. Ilang beses ko nang pinaramdam sa kanya na siyang gusto ko pero ako, wala akong kasiguraduhan kung gusto niya rin ba akong pabalik. Pero ayos lang yun. Ang mahalaga gusto ko siya't kinakausap niya ako. Pero ano ito? Iiwan ako? Sa mismong birthday ko pa? Hindi niya ako babatiin? Padabog kong sinara ang pinto ng aking kotse at agad nagtungo sa nakasarang gate ng mansyon ng mga Tarkes. Marla! Sigaw ko. Lumabas ka dyan! Para akong baliw rito kahit nang makita ako ng isang kasambahay, nagmamadali siyang lumapit sa gate. Sir, bakit ho kayo nandirito? Nasaan si Marla? Bakit wala siya sa birthday ko? Ilabas niyo siya. Gusto ko siyang makausap. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bakit ho ninyo hinahanap si Marla? Ikaw ba yung nagbibigay ng bulaklak sa kanya? Oo. Napasinghap siya. Nasaan na siya? Gusto ko siya makita. Wala na ho siya rito, sir. Umalis na kanina pa. Nag-resign na siya sa mga Tarkes at pupunta na ng Maynila. Sir? Anya nang napansing hindi ako nakapagsalita. Hindi dahil nagulat ako. Kasi alam ko na yun eh. Makakaabot ka pang siguro. Hindi pa naman matagal nang umalis siya eh. Baka mapigilan mo pa. Bumusina si Manong Benki at umatras ako at pumasok sa kotse. Magtungo tayo sa airport, Manong. Bilisan mong pagmamaneho para makaabot tayo. Pinaharurot agad ni Manong Ben ang kotse ng mabilis na para bang may emergency kami. Oo, emergency talaga dahil maaaring hindi ko na siya makikita pa. Pagdating ko sa airport, nagpalingalinga ako. Sa tuwing may babaeng dadaan na kahit ni Marla, o di kaya'y kahawig kapag nakatalikod nilalapitan ko. Ano ba? Inis na wika ng babae nang harangan ko siya. Ngunit nang makita ko, umiba ang kanyang trato. Bakit? Umatras ako. O wala, ang akala ko girlfriend ko. Napamura na ako sa aking isipan. Naiiyak na dahil sa frustration. Nakita ko si Ben sa malayo ngunit papalapit na siya sa akin. Putlang-putla ang mukha. Anong problema? Nakita mo na ba si Marla? Hinawakan niya ako sa braso. Sir, kailangan na natin bumalik. Ang papa mo. Nabaril ang papa mo. At doon gumuho ang aking mundo. Iyak nang iyak si Mama nang makabalik ako. Dumiretso ako sa ospital dahil doon isinugod si Papa. Sobrang bilis lang nangyari. Pag alis ko pala sa party, may bari lang nangyari. Isang armado at hindi kilalang pumasok at binaril si Papa. Nagkagulo ang party at may mga nahimatay dahil sa sobrang takot. Ngayon nakita ko si Mama na umiiyak. Kinakailangan ko siyang lapitan kasi nanginginig siya. Kaharap namin ang puting tela na nakatakip sa katawan ni Papa. Sobrang lamig ng pakiramdam ko at kuyom na kuyom ang aking mga kamao. Ang papa mo. Wala na ang papa mo. Hagulgol ni Mama at yumakap sa akin. Ang papa mo, anak. Mahal na mahal ko at iniwan niya na tayo. Hindi ko na malayan na tumulo na ang luha sa aking mga mata. Hindi ako papayag na walang managot sa gumawa nito. Hahanapin ko ang gumawa nito kay Papa at pahihirapan ko ng todo. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Marla's Point of View. Paulit-ulit akong sumigaw habang nakatakip ang aking mga mata ng tela at ang aking kamay
nakatali sa aking likod. Nakaupo ako sa malamig na sahig at hirap na hirap. Tulong! Desperada ko nang sabi at nalasahan ko ng sariling luha na tumutulo. Hindi ko alam kung bakit nangyari to sa akin. Papunta na sana ako sa airport para makapunta na ng Maynila. Pero hindi pa ako nakararating doon. May humarang na van at dinukot ako. Hindi ko alam kung anong pakay sa akin pero wala silang makukuha. Tulong! Tulungan niyo ako! Sumakit ng aking lalamunan sa kasisigaw. Narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto. Ang yapak na panigurado ay isang sandals at ilang kaluskos. Kawawa naman. Napasinghap ako nang marinig ang boses na yon. Marahas na tinanggal ang telas aking mata. Blurry ang paningin ko noong una dahil sa higpit ng pagkakatali. Pero nang luminaw ang aking paningin, sinalubong agad ako ng isang malutong na sampal. Napahiga ako sa sahig dahil sa kanyang ginawa. Hindi ko akalaing ambisyosa ka pala. Akala mo siguro papayagan kitang makaalis matapos ang ginawa mo, ha? Kumirot ang puso ko dahil ang taong gumawa nito ay walang iba kung hindi si Madam. Suot-suot niya pa ang gown niya galing party. Galit na galit ang kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? At nagmamaang-maangang ka pa? Kaya pala hindi ko kailanman pinansin ang mga Rivera dahil nilalandi mo na palang anak niya? Palihim kayong nagkikita, hindi ba? Noong nalaman ko yun nung una hindi ko binigyan ng pansin. Dahil panigurado namang pinaglalaruan lang ang isang maid na kagaya mo. Pero nang tinanggihan ng ama ni Brand ang negosasyon ko dahil gustong maikasal ni Brand sa isang kasambahay, naghalit ako. Hindi ko palalagpasin yon. At ano? Gusto mo siya? Gusto mong maging parte ng pamilya niya? At kaya siguro aalis ka pa Maynila dahil magkikita kayo. Nagulantang ako sa huli niyang sinabi. Hindi yan totoo. Mag-aaral ako sa Maynila. Hinawakan niyang pangako. Napaaray ako sa sakit. Kaya't kasalanan mo ang lahat ng nangyayari ngayon. Hindi ka makakaalis dito hanggat hindi pinapakasalan ni Brand si Christina. Mananatili ka lang sa isla na ito. At kapag tatangka kang makatakas, ipapapatay kita. Nangilid ang panibagong luha sa aking mga mata. Hindi ko akalain na may ikakasama pa pala ang kanyang anak. Siya mismo, si Madam. Nire-respeto ko siya ngunit hindi ko alam na kaya niya itong gawin. Binitawan niyang pangako pagkatapos ay umatras na. Yan ang nangyayari sa kagaya mong ambisyosa. Mananatili kang muchacha habang buhay. Ilang araw akong kinulong sa kwarto. Walang kain. Kahit tubig ay hindi ako binibigyan. Nagsisigaw ako para lang mabigyan ako pero sobrang lupit nila na kahit tubig ayaw ibigay. Hindi ko akalain na dahil lang kay Brand, ganito na ang kinahantungan ng buhay ko. Pero hindi ko siya pwedeng sisihin kasi pumatol din ako sa kanya. Binigyan ko siya ng atensyon kahit hindi dapat. Nalula lang ako dahil sa unang pagkakataon, may taong kayang ibigay ang pagmamahal na hindi ibinibigay ni naman sa akin. Wala akong sisisihin kung hindi ang sarili ko kasi nahulog ako sa kanya na hindi dapat. Ang pag-alis ko sana ng Maynila ang paraan ko para hindi ko na siya makita. Pero ganito ang nangyari. Sa pangatlong araw ko rito, saka lang ako pinagbuksan at pinakain. Hinang-hina na ako't narinig ko pang demonyong tawa ni Madam. Engaged na sila Brand at Christina. Balita niya sa akin at pinag-cruise ang kanyang braso. Gaya nga ng sabi ko saka lang kita palalayain dito kapag ikakasal na sila. Hindi ako nagsalita. Sa ngayon mananatili ka sa loob ng bahay nito. Araw-araw mong lilinisan at tandaan mo, mamamatay ka kung tatakas ka. Hindi na nila ako kinulong sa araw na yon kaya't nakita kong kabuuan ng tinitirahan ko. Isa itong lumang mansyon at nasa isang isla ito. Umalis na rin si Madam at nagtira lamang ng mga tauhan na magbabantay sa akin. Ngunit nasa labas lamang sila. Dumiretso ako sa kusina ng bahay para maghanap ng lulutuin. Magluluto kasi ako para sa sarili ko at para na rin sa mga tauhan na nagbabantay sa akin. Hindi ko alam kung parusa bang pagkulong ko sa isang mansyon at sa gitna ng isla. Pero parang pabor pa yata to sa akin. Maraming stock ng pagkain. Hindi ako magugutom rito. At ang tanging gagawin ko lang
ay ang linisan ng buong bahay at pakainin ng mga bantay. Saka lang ako makakaalis dito kapag ikakasal na si Christina kay Brant. Natigilan ako nang maalala kong lalaking kumuha sa puso ko. Kumirot ang puso ko dahil isang trahedya ang nangyari sa amin. Siguro ay galit na siya sa akin ngayon kasi iniwan ko siya. Akala niya nasa Maynila ako. Pero nandito lang ako, kinukulong. Hello po. Napasigaw ako sa gulat nang makita kong isang batang lalaki. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko siyang nagtatago sa ilalim ng lamesa. Sobrang dumi ng kanyang muka. Parang kiniskis ang sariling mukha sa puwet ng itim na kaldero. Sa sigaw ko, naalarma ang mga bantay at mabilis na lumapit. Sino ka? Sigaw ng lalaki at kinaladkad palabas ang kawawang bata. Wag po! Wag po! Nagsimula nang umiyak ang bata. Paano kang napunta sa islang to, ha? Sigaw ng lalaki. Hindi ko po alam, kuya. Dinala lang po ako ng tiyuhin ko sa kabilang panig ng islang ito At iniwan niya po ako. Gutom na po ako kaya po ako pumasok. Nakaramdam ako ng awa. Tinapon ba siya ng tiyuhin niya? Kagaya ko? Sinungaling ka! Labas! Agad kong hinarangan ng lalaki ng akmang lalabas na sana siya hawak ang bata. Kunot na kunot ang kanyang noo sa aking ginawa. Agad kong inagaw sa kanyang bata at ngumiti. Huwag ka namang ganyan, kuya. Bata yan, At saka ano naman ang magagawa niya rito? Kapag may nanakawin siya, isang bala lang, di ba? Bumuntong hininga ang lalaki. Dito na lang siya para naman may kasama siya. Kapag may gagawin siyang masama, edi isumbong mo ko kay madam. Matapang kong sabi. Bumuntong hininga muli siya at umalis. Nakahinga ako ng maluwag at tiningnan ng bata. Gutom ka na? Tanong ko sa kanya. Opo. Butchoy ang kanyang pangalan at sa loob ng mga araw, siya lang ang kasama ko sa tahimik na mansyon na ito. Kahit papano na walang lungkot ko sa mga nangyari. Sa tuwing bibisita si madam, itatago ko si Butchoy at suportado naman ng mga bantay sa ginagawa ko. Kaya kahit papano nakaramdam ako ng payapa. At ang mga araw na aming pagsasama ay umabot ng 2 taon. 2 taon nang nakalipas mula nang makulong ako sa mansyon na ito. 2 taon na rin kaming magkasama ni Butchoy na ngayon ay lumaki na. 9 anyos na siya ngayon at malusog na ang katawan. Hindi gaya nung una niyang punta rito na sobrang payat. Nakasundo ko na rin ang mga bantay sa lugar na ito at hindi na sila malupit sa akin. Sobrang taas na ng tiwala sa akin kaya't minsan sa iisang lamesa kami kumakain. Sa sobrang komportable nila na kasama ko, napapachika na rin sila tungkol sa nangyayari sa labas ng isla na ito. Humina ng negosyo ni Madam Tarques, Miss Marla. Nagkasakit kasi siya sa baga, kaya hindi na siya pumupunta rito. Chika ni Manong Rico na parang normal lang yon. Kaya hindi pa rin kinakasal si Christina. Hindi ako nakapagsalita. Kapag hihina na si Madam, pwede ka naming itakas rito para maipagpatuloy mo ng buhay na gusto mo sa Manila. Umawang ang aking labi sa narinig. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ito sa kanila. Talaga? Oo. Pasensya ka na kung naging malupit kami noong una, ha? Wala kaming magawa kasi nagtatrabaho lang din kami. May pinapakain ding pamilya. Pero sa nangyayari kay Madam ngayon mukhang hindi niya na kami kayang pasweldohin. Pero kung pakakasalan ni Christina ang Rivera na yun baka babalik din sa normal. Nga naman wala talagang pinipili ang sakit. Kahit sa kagaya ni Madam, tatablan din siya. Ayoko pong mapahama kayo. Ani ko dahil kung papayag ako sa kanila, baka malalagot sila at masali pang mga pamilya nila. Maghihintay na lang ako na maikasal si Christina. Malapit naman na yata. Labag sa loob ko na sinabi ko yon. Masasaktan ako kapag ikakasal si Brant kasi kahit ngayon, mahal ko pa rin siya. Pero ano bang magagawa ko? Hindi kami bagay. Kahit kailan, hindi ko siya pwedeng angkinin. Mangyayari pa kaya yun? Sa nalaman ko sa labas nagkakagulo na roon. Dahil pinagdududahan ng mga Rivera si Madam na siyang nagpapatay daw sa padre de pamilya ng mga Rivera sa araw mismo ng birthday ng uniko iho nila. Bumagsak ang tinidor na hawak ko sa narinig. Napatingin silang lahat sa akin. 5 silang kaharap ko.
Lahat sila nagtataka sa reaksyon ko. Oh, ayos ka lang ba? Napalunok ako. Namatay ang padre de pamilya ng mga Rivera? Oo, hindi mo ba alam? Sa mismong birthday pa ni Brant Rivera, namatay si Mr. Rivera. Ngayong si Brant na ang pumalit sa posisyon ng tatay niya, galit na galit. Gustong makuha ang hustisya ng kanyang ama. Wala talagang kasal na mangyayari. Mawawala na rin kami ng trabaho. Hindi na rin ako nagtataka. May napatay na rin naman si Madam dati. Baka kaya niya rin yung gawin. Hindi ako nakatulog sa nalaman. Sumikip ang dibdib ko at mas lalong nakonsensya na. Balak kong iwan si Brant sa gabing yon. Hindi ko akalaing ganun ang nangyari sa kanyang pamilya. Ate, okay ka lang? Tanong ni Butchoy nang nasa kwarto kami. Ilang araw nang nakalipas mula nang malaman ko yon at hindi ako pinatulog ng husto. Kaya ngayong nasa kwarto ko si Butchoy, tinanong niya ako. Ayos lang ako, Butchoy. Matulog ka na. Pwede bang dito na muna ako para may kasama ka, ate? Bumuntong hininga ko at tumango. O sige. Inoff ko ng ilaw ng kwarto at humiga na si Butchoy sa tabi ko. Nang nakatulog na siya, bumangon ako't naupo sa kama. Hindi kasi ako makatulog. Araw-araw akong dinadalaw ng konsensya kahit na hindi ko naman dapat maramdaman to. Tahimik akong lumabas ng kwarto at bababa na sana sa mahabang hagdan nang marinig kong isang pagputok at isang sigaw. Namilog ang mata ko at dali-daling bumaba. Nag-alala ako dahil baka isa yun sa mga bantay at hindi nga ako nagkamali. Pagdating ko sa sala, nakita ko si Manong Rico na nakahandusay sa sahig. Iniinda ang sakit sa kanyang braso. Namutla ako nang makitang nagdurugo ito. Manong Rico! Sigaw ko at nagmamadaling lumapit sa kanya para pigilan ang dugo sa kanyang braso. Iha, umalis na kayo rito. Tumakas kayo ni Butchoy. May nakapasok, iha. Parehas kaming natigilan nang narinig namin ang pagkasa ng baril. Nanlamig ako at takot na baka ako nang isusunod na babarilin. Unti-unti kong nilingon ang kumasanon kahit nakaramdam ako ng matinding takot. Nang tuluyan na akong humarap, napaatras ako nang makita ang galit na mukha ni Brant. Namilog ang aking mga mata. Ganon din siya. Namilog ang kanyang mga mata nang makita ko. Marla? Bago pa man makapagsalita si Brant, agad akong hinila ni Manong Rico sa likod niya at hinarang ang sarili. Wala siyang baril kaya't natakot ako lalo. 2 taon ko nang hindi nakita si Brant. Hindi ko akalaing ganito na siya. Nagbago na siya. Ang haba ng buhok niyang naka-ponytail. May balbas na rin siya. Napakaitim ng aura niya na parabang kaya niyang pumatay ng tao ngayon. Nagdurugo pa rin hanggang ngayon ang kaliwang braso ni Manong Rico. Umalis ka na, Marla. Isama mo si Butchoy. Lumayo na kayo rito. At bigla siyang bumunot ng baril na nasa likod niya pala at agad nagpaputok. Hindi niya naman natamaan si Brent dahil agad yung nakaiwas. May pumasok din na ilan pang mga tao kaya't agad akong umakyat sa hagdanan para puntahan si Butchoy. Tumakbo ko sa kwarto at nilakto. Ginising ko si Butchoy na tulog, ngunit nagising dahil sa ginawa ko. Ate, nanginginig na ako sa kaba at takot. Bumangon ka na riyan. Alis tayo ng isla. May nakapasok. Delikado na tayo rito. Pero halos lumabas ang puso ko sa katawan. Nang kumalabog ang pinto, namutlakot na estatwa sa aking kinatatayuan. Napatalon pa ako sa gulat nang kumalabog muli ito. Agad akong naghanap ng bagay na maaari kong maihampas sa papasok. Hindi ko alam ang nangyayari. Hindi ko alam kung bakit nandito si Brent. Pero delikado siyang tao. May baril siya. May kasamang mga tauhan at binaril si Manong Rico. Hindi ko alam kung ano nangyari sa ibang kasamahan niya pero hindi na safe rito. Ate! Natatakot na sambit ni Butchoy. Magtago ka! Ani ko nang makitang isang baseball bat. Huwag ka matakot ha! Nang masira ng pinto, pumasok si Brant at diretso ang tingin niya sa akin at sa dala ko. Napalunok ako ng husto. Sige, subukan mo lumapit. Tatamaan ka nito. Banta ko nang sinubukan niyang humakbang kaya tumigil siya. Wala siyang dalang baril. Mag-isa lang din siya. Anong ginagawa mo rito? Di ba nasa Maynila ka dapat? Tanong niya sa akin. Hindi ko siya sinagot kasi nawawalan ako ng boses. Para bang natutuyo ang laway ko.
Nang humakbang siya, tinuto ko na sa kanya ang baseball bat at napaatras. Sige, subukan mo! Subukan mo! Pero tuloy-tuloy ang kanyang paghakbang hanggang sa nakalapit siya at inagaw sa akin ang baseball bat ko. Napasigaw ako sa kanyang ginawa at bago pa ako nakatakbo, nahawakan niya na ako at inangat patungo sa kanyang balikat. Ibaba mo ako! Takot kong sabi at gumalaw ako para maibaba. Ngunit malakas siya. Pumasok din ang isang armadong lalaki. Kunin mong bata. Malamig na wika ni Brent at nagsimula na siyang maglakad palabas kasama ko. Nataranta na ako. Huwag niyong idamay si Butchoy! Butchoy! Ate! Naluha ako at sinubukang kumawala pero masyadong malakas si Brent. Hindi ko nagawang makaalis sa kanya. Pagdating sa sala, naroroon na ang mga bantay sa islang yon na nakagapos na ang kanilang mga paa at kamay. Si Manong Rico'y ganun din ngunit nagamot na ang sugat niya. May tela nang nakapulupot sa braso niyang nabarel. Huwag niyo hong idamay si Marla, sir. Kung anong kasalanan ni Madam sa inyo wala naman siyang kinalaman dun. Biktima lang din siya rito. Dinukot siya ni Madam at ikinulong rito. Sana ho'y pakawalan niyong dalaga at huwag nang isali sa gulo ninyo. Hindi na nga siya natuloy sa Maynila dahil sa kalupitan ni Madam sa kanya. Biglang sambit ni Manong Rico na nagpasinghap sa akin. Hindi binigyang pansin ni Brand si Manong Rico at nagpatuloy na lumabas ng bahay. Tahimik ako na umiiyak habang mahinang nagmamakaawa sa kanya. Nabitawan na ako. May nakita kong helicopter na nakaparada sa malawak na bakuran ng mansyon. Nanlamig ako. Saan niya ba ako dadalhin? Binaba niya ako sa may lupa nang nakalapit kami sa helicopter. Tatakbo na sana ako palayo para makuha si Butchoy. Kaso, naistatwa ako sa aking kinatatayuan nang maramdaman ko ang pagturok ng syringe sa aking balat na unti-unting nagpahina sa akin. Nasalo niya ako bago ako mawalan ng malay. Brand's point of view. Malamig ang tingin ko sa tulog na mukha ni Marla nang nasa bahay ko na siya. Gulat na gulat si Mama nang makitang dala ko ngayon galing sa mansyon sa islang yun. Anak, anong ginawa mo? Bakit siya nakaposas? Wala pa siyang malay? Ani Mama sa akin nang napansing nakaposas ang isang kamay ni Marla at ang kabilang posas nasa kama. Hindi ko siya sinagot. Kinidnap mo ba siya, anak? Sa Maynila? Hinawakan ni Mama ang mukha ko. Naluluha na siya. Anak, alam kong nasasaktan ka pa rin hanggang ngayon kasi nawala ang ama mo. Tapos iniwan ka pa niya. Pero hindi naman tama itong ginagawa mo. Hindi pinipilit ang pagmamahal, anak. Maawa ka naman sa sarili mo. Hindi siya nag-Maynila, Ma. Kinidnap siya ng demonyong yun at ikinulong sa islang yun. Napasinghap si Mama sa narinig. Nang 2 taon? Ilang taon kong pinabalik-balik ang tauhan ko sa Maynila, mahanap lang siya. Pero wala siya ron. Hindi siya natuloy kasi dinukot siya ng sariling amo niya at ikunulong doon. 2 taon akong nagdusa. Ang dami kong taong muntik ginawang sospek sa pagkawala ni Papa. Tapos nasa tabi lang palang totoong may gawa. Kung hindi ko lang naabutan si Christina na kausap ang ina sa telepono, hindi ko malalaman. At kung hindi nasundan ng tauhan ko ang isang tauhan ng ina niya, hindi ko malalaman na naroon lang pala si Marla. Brent! Mali yung narinig mo. Yun ang wika niya nang mahuli ko siya. Naalala kong araw na yun. Gabing-gabi na. Hindi kami magkatabi matulog kasi hindi ko siya gustong makatabi. Mas lalong napilitan lang akong ma-engage sa kanya. Atat na ng ina niyang maikasal kaming 2. Kaya naman pala. Kasi siya naman palang nagpapatay sa ama kong walang ginawang masama sa kanila. Brand, mali ang... Bakit mali ang narinig ko, ha? Sinabi mismo ng ina mong katawagan mo na siyang pumatay kasi ayaw ni Papang makipagnegosasyon sa kanya. Saang mali sa narinig ko, ha? Galit na galit kong sigaw at naihagis ko pang mga bagay sa paligid namin sa sobrang galit. Brand, may sakit na si Mama. Maawa ka naman. Bakit? Naawa ba siya sa ama ko, ha? Hayop kayo. Demonyo. Anong dahilan? Dahil ayaw kong magpakasal sa'yo? Kaya pinatay ng ina mo ang ama ko. Christina, demonyo yung nanay mo. Hindi rin naging madali na mahanap ang tunay na salarin.
It took us 2 years. May biglang sumukot inamin na siyang bumaril kay Papa. Nainutusan lamang siya ni Krisa Tarques, kapalit ng ilang libong perang pambayad sa pagpapagamot sa kanyang anak. Sumuko rin siya sa mga polis. Kaya ngayong nakulong ng demonyong yun, doon siya sa kulungan niya papatayin ng kanyang sakit. At ngayon, dadagdag pa sa kaso niya ang ginawa niya kay Marla. Panigurado yun. Si Christina naman, pinaalis ko na rin sa bahay at kinansela ang engagement naming dalawa. Hindi ko kayang makita ang kanyang pagmumuka dahil magdidilim ang aking paningin. Habang tulog pa si Marla, pinakain ko ang dala niyang paslit. Umiiyak to habang kumakain. Sobrang sama pa ng paningin sa akin. Ang sama-sama mo! Ang sama mo! Iyak niya at kumakagat sa fried chicken niya. Ang bait-bait ni ate! Ang bad mo! Pangit ka! Hindi ka magugustuhan ni Ate Marla. Ang pangit mo! Tingnan mo nga yung sarili mo, mukha ka ng matanda. Pangit! Anong pangalan mo? Tanong ko. Butchoy! Pagalit niyang sabi. Kahit na masarap tong pinapakain mo sa akin ngayon, ayoko pa rin sa'yo. Napalunok ako. Hindi ko naman sinaktan si Marla. Pangit! Nagtangis ang aking bagang. 2 taon ko nang hindi ginugupitan ng buhok ko kahit ganito. Pero hindi ko matatanggap ang opinyon niya. Bulag ba siya? Paano ako naging pangit sa paningin niya? Anak, bumaling ako kay mama na kalalabas lang ng kwarto kung saan naroroon si Marla. Gising na si Marla. Napatayo ako pero mas mabilis ang bata. Mabilis siyang pumasok sa loob at nagsisigaw. Pagpasok ko, nakayakap na siya kay Marla. Ate, buti gising ka na. Umalis na tayo rito, ate. Nakakatakot dito eh. May taong mabalbon at pangit. Umigting ang aking panga. Napatingin si Marla sa akin bago nagbaba ng tingin sa kanyang kamay na nakaposas. Nang makita yun ng bata, galit siyang tumingin sa akin. Bakit nakaposas ang ate ko? Pakawalan mo nga siya. Pangit mo. Humakbang akong palapit. Galit na humarang ang bata kahit hindi na rin ako lumapit lalo. I'm sorry. Pinusasan kita dahil baka aalis ka. Ayokong umalis ka, Marla. Ani ko, kasabay ng pagkirot ng puso ko. Nangulila ako sa'yo. Ang akala ko iniwan mo na talaga ako. Hindi ko naman akalaing dinukot ka. At nanatili roon ng 2 taon. Ngunit huwag kang mag-alala. Nakakulong na ang babaeng yun at hindi na muling makakabawi ang negosyo niya. Nasaan ang mga bantay? Anong ginawa mo sa kanila? Si Manong Rico, wala naman silang kasalanan. Napakabait nila. Huwag kang mag-alala. Wala akong ginawa sa kanila. Ani ko at tuluyan ng lumapit. Wala nang nagawang bata nang lumapit ako at inalis ang posa sa kamay ni Marla. I'm sorry, Marla. Nag-iwas siya ng tingin sa akin. Napamura ako sa aking isipan. Baka sobrang pangit ko na talaga sa paningin niya. Hinihintay kitang magtungo noong birthday ko. Alam ng pamilya ko na gusto kita at gusto ka nilang makilala. Pero hindi ka dumating. Masakit yun sa akin, Marla. Parang wala lang sa iyong pinagsamahan natin. Ang akala ko, pareho tayo ng nararamdaman. Praktikal lang ako, Brant. Hindi ako nababagay sa iyo kaya't iniiwasan na kita. Para matauhan ka at para matauhan din ako. Nagtagal ang tingin ko sa kanya't napasinghap kalaunan dahil may napagtanto. Mahal mo ba ako? Hindi niya ako sinagot. Kasi ako mahal na mahal kita. Iniisip kita palagi. Habang busy sa paghahanap ng kasagutan sa pumatay sa ama ko, hindi ka rin nawawala sa isipan ko. Mahal na mahal kita, Marla. Hanggang ngayon hindi yun magbabago. Ikaw, may nararamdaman ka ba para sa akin? Kahit konti, ayos lang. Kahit konti, tatanggapin ko yun. Nagmumukha na akong desperado pero ayokong sayangin ang pagkakataon na ito. Ngayong nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ni Papa, gusto kong bigyan ng sarili ko ng pagkakataon. Gusto kong magpatuloy sa buhay at tingin ko mangyayari lang yon kapag mapapas sa akin na si Marla. Marla, mahal mo ba ako? Magsabi ka naman ng totoo. Tatanggapin ko naman. Unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata nang lumuhod ako sa harapan niya. Please, tell me the truth. Unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi naman nawala. Mahal kita.
Nag-iwas siya agad ng tingin. Napatayo ako agad. I want you to say it again. Bakit pa? Sinabi ko na nga eh. Bingi ka ba? Lumapit ako sa kanya at agad hinawakan ng kanyang muka para halikan siya sa labi. Pikit na pikit ako. Di naman kanyang malambot na labi. Kaso, napaalis ako nang marinig ko nang magsalita ang bata. Ew, humalik ang pangit. Butchoy, tama na. Ani Marla, hiyang-hiya. Bad yun ah. Tiningnan ko ang bata na ngayon ay binilatan ako. Bumuntong hininga ako't inisip na bata lamang siya. Kailangan ko siyang pakisamahan dahil mukhang mahalaga siya kay Marla. Satisfied na ako na nabulok na sa kulungan ng mga pumatay sa papa ko. I tried to move forward. Ngayong nandito na si Marla sa tabi ko, kaya ko nang umabanteng muli sa buhay. Sobrang saya ni mama nang magpagupit ako. Inalis ko ang balbas kaya't pumogi ako sa pagmumukha ng bata. I'm so happy for you, anak. Hindi ko akalaing mangyayari to sa'yo. Masaya ako na masaya ka na ngayon. Mukhang medisina mo nga ang babaeng yun. Bumawi ako kay Marla. Sa 2 taon naming hindi magkasama, mukhang napakarami naming ibabawi para lang bumalik sa isa't isang pagmamahalan naming naudlot. I formally introduced her to my mom at sa iba pa naming mga kaanak. They liked her at masaya ako dahil doon. Ipinakilala ko rin siya sa mga trabahante ng kumpanya at negosyo namin. Magkahawak kamay kami ngayon habang naglalakad sa mall. Kasama namin ang batang si Butchoy na nauuna pa sa amin. Napatingin ako kay Marla bago ibinaba ang tingin sa kamay naming magkahawak. Sa wakas, hindi na natin kailangang magtago. Napatingin siya sa akin, ngumiti siya. Oo. Masaya ka ba na nakita ko ulit? Tumango siya. Oo, masaya ako, Brant. Paano kung natuloy ka sa Maynila? Paano kung hindi ka dinukot at kinulong sa islang yun? Mahal mo pa rin kaya ako? Hindi ka ba makakahanap ng iba sa Maynila? Dumapo ang kanyang kamay sa aking pisngi. Hinaplos niya ang pisngi ko bago nagsalita. Tutungo naman ako sa Maynila para mag-aral. Para naman maabot din kita. Hindi ako magmamahal ng iba. Hinawakan ko ang kamay niyang nasa pisngi ko. Hindi mo na kailangang patunayan ng sarili mo. Sapat ng presensya mo. Sapat na bumalik ka na sa akin, Marla. At hinalikan ko ang kanyang kamay bago kami nagpatuloy sa paglalakad. Marla's point of view. Mabuti pa rin ang mundo sa akin para paluguran ako ng ganito. Kahit sobrang malas ko ng ilang taon, pinaranas pa rin sa akin ni Lord ang magmahal ng malaya na hindi kailangan ng opinyon ng iba. Kami lang, higit sa lahat, nabigyan din ng hustisya ang ginawa sa akin ni Madam. At ang nangyari sa ama ni Brant. Ngayon, bumabawi kami sa isa't isa. Kahit ako, todo effort akong maiparamdam lang sa kanya na mahalaga siya sa akin. Naipapakita ko na ngayon, hindi kagaya noon na bawal kasi mayaman siya at mahirap lang ako. Pero ngayon wala na yung saysay. Ang mahalaga, mahal namin ang isa't isa. I'm so happy that you're with us now, Iha. Ani Tita Brenda Rivera. Ina ni Brant, at hinawakan ako sa kamay. Nasa hapagkainan kami ng bahay nila at magkatabi kami. Busy si Brant na makipag-usap sa kaanak niya na nasa hapag din, kaya't nagkaroon kami ng oras para mag-usap ng masinsinan. My son Brant is in love with you since the very beginning. Alam namin ng papa niya yon, na ikaw ang gusto niyang pakasalan. I know now why. You are his sunshine, his cure. Ngayong nandito ka na muli, kahit wala ng papa niya, nagbigay muli yun ng lakas sa kanya. He's so inspired to be better because of you. Salamat po, kasi gusto ninyo ako para sa kanya. But of course, gusto ko ang nagpapasaya sa anak ko. Hindi ko pahihirapan ang buhay niya as long as he's happy. Naramdaman ko nang makakamtanan namin ang ending na gusto naming mangyari. Masaya ang puso ko at may bungang lahat ng nangyari sa loob ng 2 taon. At ito na yon. Everyone, I have an announcement. Nag-angat kaming lahat ng tingin kay Brant na tumayo. Anak? Tumingin si Brant sa akin. May anunsyo ako. At tutale, nandito naman na kayong lahat. Gusto kong masaksihan niyo ang pinakamasayang araw na ito. Lumapit si Brant sa akin at naglahad na ng kamay. Lito man sa gusto niyang gawin,
Tinanggap ko ang kamay niya at tumayo ako. "This is Marla Gomez, my girlfriend. Alam kong kilala niyo na siya pero gusto ko lang ipaalam na mahal ko siya at naghintay ako ng 2 taon bago kaming nabuo ulit. We're still young pero siya nang nakikita ko sa future. Siya lang. Kaya Marla." Tumingin siya sa akin at unti-unting lumuhod sa harapan ko. Napasinghap ako at ang mga taong nakakita. Nanlaki ang aking mga mata. Naglabas siya ng singsing at emosyonal akong tiningnan. "Will you marry me?" Nagsimulang namuo ang luha sa aking mga mata. Nakaluhod siya sa harapan ko kahit sobrang hirap niyang abutin. Ang simpleng katulad ko ay niluhura ng isang kagaya niya na akala ko ay hindi ko maaabot. Ngumiti ako. "Mahal kita, Brant. Ikaw ang unang nagparamdam sa akin ng pagmamahal na hindi ko kailanman natanggap sa iba. Itinuro mo sa akin kung papaano kang mahalin. Kaya tinatanggap ko. Oo ang sagot ko. I will marry you, Brant." Nagpalakpakan ng mga tao sa hapag. Nanginginig na isinuot ni Brant ang singsing sa aking daliri bago tumayo para yakapin ako. Masayang masaya ako. Gusto ko nang maging asawa si Brant at mangyayari na yon. Natigil nga lang ang pagdiriwang namin sa aming engagement sa dining area nang marinig namin ang pagkalabog mula sa sala at boses ng ilan sa mga kasambahay. "Ma'am, bawal ka po rito. Leave me alone!" Napatayo si tita nang marinig ang boses na yon. Bago pa man mapuntahan, dumating na ang nagmamay-ari ng boses sa dining area. Natigilan siya nang makita kaming nagtitipon-tipon. "What are you doing here, Christina?" Tanong niya ni Brant. Dumapo ang mga mata ni Christina sa akin at nakita ko ang galit niya. "You! Hanggang ngayon mga agaw ka pa rin? Iha, ano bang ginagawa mo rito?" "Nandito ako para sabihin na wala na si Mama. She's dead." Nanlaki ang mga mata namin sa kanyang ibinalita. "Siguro naman patas na, di ba? Patay na si Mama. Binayaran niya na ang kasalanan niya. Lubog na rin ang negosyo namin. Walang-wala na ako dahil tinalikuran na ako ng lahat. Hindi ko matanggap ng babaeng yan ang papalit sa pwesto ko. Muchacha lang yan." Naiiyak niya yung sinabi na may halong galit. "What are you trying to say?" Tanong ni tita. "Gusto kong bumalik rito. Gusto kong maging parte ng pamilya niyo. For years minahal ko si Brant. Ako ang nasa tabi niya. Hindi ang babaeng yan." "Your mom kidnapped her, Christina." Mariing sambit ni Brant. "At sa tingin mo gusto ka naming maging parte ng pamilyang ito? Anak ka niya. Maaalala namin ang ginawa ng ina mo sa ama ko." "Bakit ang babaeng yan, ha? Ano bang meron sa kanya? She has nothing. Wala siyang ibibigay sa'yo. Wala yang alam bukod sa paglilinis." Mabuting tao ako, Christina. Bigla kong pagsingit at humakbang palapit sa kanya. Gusto akong pigilan ni Brant pero wala na siyang magawa nang tuluyan na akong nakalapit sa galit na si Christina. "Iyon ang lamang ko sa'yo sa ating dalawa. You have the things I didn't have before, pero wala kang magandang ugali." "You bitch!" Sinubukan niya akong sampalin pero agad kong sinalo ang kamay niya at siyang sinampal ko. Nagsinghapan ang nakakita. Hindi siya makapaniwala na ginawa ko yun sa unang pagkakataon. What did you just do?" "Sinampal kita para matauhan ka. Your mother is dead. Pero dito ka dumiretso instead of mourning for her. Bakit hindi mo nalang tanggapin na nangyari na ito, Christina? Maraming nagawang masama ang ina mo. She caged me to that island. Mabuti na nga lang at ang nilagay niyang mga nagbantay sa akin doon, mga mabubuting tao. Hindi kasing lupit niya. I survived there for 2 years. Ikaw, you have everything. Your mom has everything. Pero sinayang niyo yun. Now, you suffer the consequences." "Nakakapagsalita ka na ngayon porket nasa iyo ng pabor." "Of course. Nakita ko kaya ang karma mo. Ilang taon din ako nagtiis sa poder ninyo noong nagtatrabaho pa ako. Yung kagaspangan ng ugali mo, binisita ka na ng karma. Kaya lasapin mo yon. Don't beg for mercy and chance. Dahil hindi naman ikaw ang gusto ni Brant.
Ako yun. Una pa lang. Nalaglag ang kanyang pangat, hindi na nakapagsalita. Lumapit na si Brand sa akin. Christina, kung ayaw mong magalit pa kami sa'yo at tuluyan kang gumuho, lubayan mo na kami. I'm sorry for your loss, pero tama ka. Quits na tayo. Kaya bago pa kami mismo magpatapon sa'yo, umalis ka na sa bayang ito at huwag ka nang magpapakita pang muli. It was harsh, yes, pero dapat lang yun sa kanya. Ayok not all ending have sorries. Yun ang napagtanto ko. Lalo na nang umalis si Christina nang hindi man lang nag-sorry. It's fine. Hindi rin naman namin kailangan ng sorry niya, lalo na ngayong maayos na kami. Engaged kami ni Brand ng ilang taon. Nagtungo pa kasi kami sa Maynila para pag-aralin ako. Gusto niyang matupad ko ang pangarap ko bago ako maging asawa niya. Para raw wala akong pagsisisi. Sobrang swerte ko dahil nakatagpo ako ng ganitong klase ng lalaki sa buhay ko. Kaya niyang maghintay ng ilang taon para sa akin. Kaya naman nang graduate ako, agad ko na siyang pinakasalan. Yun ang sukli ko sa ilang taon niyang paghihintay sa akin. Yun ang lumabas sa aking bibig nang itinulak ni Brand ang kanyang sarili sa akin habang yakap-yakap ko siya. Ang aking mga binti ay nakasabit sa kanyang bewang at pinaulanan niya ng halik ang aking labi. Unang gabi namin bilang mag-asawa at binigay ko ang sarili ko sa kanya. Ramdam kong kasabi kanya dahil ilang taon siyang naghintay para mangyari ito. Ang sarap mo, Marla. Namulang buong mukha ko sa kanyang sinabit, nagkatinginan kami. Ngumiti siya at hinalikan ako sa noo. Mahal kita. Aanakan kita ng marami Ayos lang ba? Hinihingal na ako dahil patuloy pa rin siya sa pagtulak ng kanyang sarili, kaya't hindi ko siya masagot ng maayos. Marla? Napahiyaw ako nang mas binilisan niya. Yes, Brand. Anakan mo ko. Handa naman ako sa lahat. Gusto kong makabuo ng sarili kong pamilya at hindi ko sila iaabandona gaya ng nangyari sa akin. I'll do my best to be the best mother and the best wife for my Brand Rivera. Wakas.